Wala sa sarili, tulala at nais na lang umiyak ni Ayesha. Sino bang hindi bibigay kung patong-patong ang problemang pinagdaraanan niya ngayon? Ayesha, tulala ka, kanina pa kita tinatanong. Naputo lang malalim na iniisip niya nang kalabitin siya ni Dindo. Ito ay ang panganay niyang kapatid. Bakit? May sinasabi ka ba? Utal pang tanong sa kapatid. Oo, kanina pa ako sabi na baka may extra kang pera dyan. Si Nelia kasi. Sabi wala nang gatas ang pamangkin mo. Walang-wala kasi ngayon tol eh. Napairap si Ayesha bago binuklat ang wallet niyang halos masaid na. Sakto na lang to para makapunta siya sa hospital dahil isinugod ang ama niya kanina lang umaga. Binabantayan ito ng kanyang pinsan dahil may trabaho siya. Last money na to Kuya Dindo. Sana naman makarating sa pamilya mo imbis na idiretso mo sa sugalan. Wala na ako magagawa para sa inyo. Problema ko pa nga si tatay pati bills niya sa hospital. Imbis na ikaw makatulong sa akin, ikaw pa ang... Pagalit na kinuha ni Dindo ang pera sa kamay niya. Natigilan si Ayesha dahil pakiramdam niya, galit ito sa pangaral na kanyang sinasabi. Gusto lang naman niyang malaman ito ang point niya. Palagi na lang kasing ganito ang kapatid niyang si Dindo. Hindi na nga nakakatulong, pahirap pa sa kanilang mag-ama. Oo na, sobra ka magsalita. Akala mo hindi akong nakakatandang kapatid. Hindi porket nakakatulong ka sa amin may karapatan ka na Ayesha. Hindi ko pa nga nasasabi sa'yo lahat kahit gustong gusto ko, pero ganyan ka na agad. Sa totoo lang, tama naman lahat ng sinasabi ko. Hindi ba't sugarol ka naman talaga? Mamaya yung pinakiusap mo sa akin, ipang susugal mo lang. Hindi ko na nga pinapaproblema sa iyo ang bills ni tatay kasi walang-wala ka rin naman. Pero sana naman kahit support kay tatay o kahit ikaw na lang magbantay, hindi mo pa magawa. Samantalang wala ka namang trabaho. Problema mo si tatay dahil wala ka pang pamilya. Ako, Ayesha, pamilyado na akong tao. Bakit ba kasi nagpamilya ka na hindi mo naman kayang suportahan? Tumalikod na siya at inayos sa mga dadalhin niya sa hospital. Imbis na tumulong, inuna mong bumuntis. Hindi mo pinahalagahan ang paghihirap ni nanay at tatay. Ginapang ka sa hirap makapagkolehiyo ka lang. Namatay na lang si nanay na dinadala ang sama ng loob dahil sa ginawa mo. Sana ako na lang nakapagkolehiyo kuya. Para naman sapat ang maging kinikita ko. At hindi nasasagad ng ganito. Tumulo ang luha ni Ayesha. Hindi niya na pinakinggan ang tugon ng kapatid niya na alam naman niyang puro rason lang. Dumiretso na siya sa sasakyan ng tricycle upang magpahatid sa hospital. Mamaya ay pasok na naman niya dahil isa siyang waitress sa club. Sa umaga ay dumidiretso na siya upang matulog dahil magdamag ang trabaho niya. Nakakakuha din siya ng malaking tip kaya kahit paano may naipapamili siya para sa amang nakarating ngayon sa hospital. Tay, nandyan ka na pala. Sobrang dami mo namang dala. Hindi pa nga ubos ang dala mo. Etong pinsan mo lang ang matyagang umuubos ng pagkain. Napangiti siya bago sumagot. Ayos lang yan para naman hindi mainip. Pasensya ka na, wala talagang ibang magbabantay kay tatay Bukas ng hapon, masarap ang magiging panggabihan ninyo. Tumango lamang ito. Ayon sa doktor, makakalabas na rin naman daw ang tatay niya. May hinihintay na lang sa laboratory. Dapat na niyang paglaanan ng pambayad. Ngunit saan siya kukuha ng pera? Pati pa nga ang mga gamot na kailangang bilhin ng ama niya dahil may maintenance na ito at hindi biro ang presyo. Bagsak ang balikat ni Ayesha na pumasok sa club. Napansin ito ng may-aring si Bebot. Si Bebot ay talaga namang gandang-ganda sa kanya. Close niya rin ito dahil magaling siyang makipagtsikahan. Ngunit kahit anong presyo ang ibinibigay ng mga customer na nais siyang makatabi, hindi siya pumapayag. Sa VIP room, ubos na daw ang alak. Ikaw nang magdala na to at tama na ang lungkot. Yan na sa'yo para malaki-laki naman ang tips na maiuwi mo. Ngumiti siya bago inayos ang sarili. Binaybay niya ang patungo sa VIP 1 upang maghatid ng alak. 3 beses siyang kumatok bago pumasok. Hindi na siya nagulat sa nakita niya. Isa sa mga babae sa club ang kasama ng gwapo at hot na VIP. Umalis ka na. Malamig na utos nito sa babae bago padabog na lumabas. Nakita pa nga niya ang pera sa table nito na nakakalat lamang. Napalunok siya ng sunod-sunod dahil bigla siya nitong tinitigan. Manatili ka. Po, pero sir, hindi naman po ako bayaran. Waitress lang po ako dito kaya iba na lang po ang... Magkano? Ho? Inosente niyang tanong.
Walang presyo. Ngunit ang isip niya ay parang nais pumatol. Hindi mo ba kailangan ng pera gaya nila? Walang thrill yung babae kanina. Baka sa'yo may thrill. Thrill? Bakit? Ano bang gusto nitong gawin bukod sa ikama ang babae? Pasensya na pero iba na lang po. Tanggi niya bago sana lalabas na pero hinawakan nito ang kanyang braso. 10 milyon. Halos masamid si Ayesha sa sinabi nitong presyo. Ngunit hindi lang isang gabi kundi pang isang taon. 10 milyon? Milyonaryo na sila kapag tinanggap niya ang offer nito. Lalo't gipit na gipit sila ngayon. Bakit 10 milyon? Nagawa pa rin niyang itanong. Mukhang expensive ka kaya ganyan ka katigas. Deal or no deal? Pilyo ang ngiting sumilay sa labi nito. Sino bang tatanggi sa 10 milyon? Deal, sir. Nautal man, naging matapang naman ang pagsagot niya. Para ito sa kinabukasan nila ng kanyang ama. Isasakripisyo na lang ni Ayesha ang dignidad at prinsipyo niya para sa ikauunlad nila. Nilak nito ang pinto at agad siyang nilapitan upang umpisahang romansahin. Natatakot pa si Ayesha. Ngunit kalaunan, napansin niyang nahihibang na siya sa bawat paghalik ng gwapong estranghero. Bawat pag-alon ng kanilang mga labi, kakaiba ang nararamdaman niya. Para bang may kuryenteng dumadaloy sa buong katawan niya. Napasinghap si Ayesha nang makita ang sandata nitong ipapasok sa kanya. Don't worry, it will fit. Bulong nito habang hingal dahil sa tagal ng kanilang halikan. Hindi ata kasya. Pakiusap, itigil na lang natin. Ayoko pong mamatay. Natawa ito ng bahagya. You're not gonna die. Hindi ito nakakamatay. Para ka lang nasa alapaap. So you don't have to worry. Ikalma mo ang sarili mo't damhin ang bawat paggalaw ko. Pag ako namatay, nakakahiya ang rason. Ngunit hindi na siya nito pinansin. Nanlaki ang mata niya nang dahan-dahan niyang maramdaman ng pagpasok. Napaluha siya sa sakit at halos bumaon ang kuko niya sa sobrang diin ng kapit niya sa likod ng estranghero. My name is Constantine. Say it. Gusto kong marinig mula sa iyo ang pangalan ko. Sinunod naman niya yun. Ibinangon siya nito. Nagulat na lang siya nang may kinuha itong panali. Hindi ko hihigpitan. Bulong nito bago siya ginapos. Nilagay nito sa likod niya ang kanyang kamay at sa ganoong pwesto muli itong kumilos. Buong magdamag, tila ba walang pagod na nararamdaman ng dalawa. Malamang hinahanap na siya ni Bebot. Bahala na, ipapaliwanag na lang niya na bumigay na talaga siya sa offer. Napalingon si Constantine sa babaeng katabi niya. Ito ay ang babaeng binembang niya magdamag. Napakamahal ng babaeng ito. Ngunit alam naman niya kung anong dahilan ng pagiging matigas nito. Siya ang nakauna sa babae. Dito lang niya naramdaman ang the best experience niya yun. Sobrang satisfied siya sa performance nito. Kahit na napaka-inosente pa talaga nito na kailangan pa niyang i-guide. 1 taon naman ang kontrata, so sulit na din ang 10 milyon. Imbis na kung sino-sino, ay tama ang desisyon niyang magsawa na lang muna sa isa bago lumipat sa ibang putahe. Isinuot ni Constantine ang saplot niya bago muling sinulyapan ng dalaga. Iniwan niya ang phone number at address niya upang puntahan na lamang siya nito mamaya. Dapat na kasi siyang umuwi dahil may kailangan pa siyang puntahang meeting. Sumakay siya sa kotseng nakaparada sa parking lot ng club. Sobrang dami na palang missed calls ng ina niya. Kaya naman, napabuntong hininga na lang siya. Binaliwala niya ito't hindi tinawagan. Dumiretso siya sa mansyon at dito'y inabutan niya ang kanyang ina. Sabi na nga ba't hindi siya makakaligtas sa makulit niyang ina. Bakit sobrang aga mo namang tumawag, ma? Ikaw na pasaway ka. Hinampas siya nito sa puwetan. Hindi ka man lang sumagot. Wala ka naman sa opisina, sabi ng sekretarya mo. Saan ka ba pumunta? Sa club. Diretsahan niyang sagot. Ikaw na bata ka talaga. Imbis na makipaglandian palagi, humanap ka ng makakasama mo hanggang sa huling hininga mo. Tandaan mo natatanda ka, Constantine. Hindi habang buhay bata't gwapo ka. Isipin mo naman ang nararamdaman namin kapag pumanaw kami ng ganyan ka pa rin. Ni walang ipinakikilalang girlfriend. Yun lang po ba? Sige, pakikilala ko silang lahat sa inyo. Biro niya na hindi nito gusto. Pasaway ka. Gusto ko'y makakasundo ko. Bakit ba palagi mong ginagawang biro ang seryosong bagay na to? Ma, masaya ako sa pagiging single. Para usan lang naman sila eh. Really? In front of me? Sa harapan pa talaga ng ina mo? Di ka naman kasali. Still the same. Babae rin ako.
Masakit sa akin na marinig ang ganyang pagtingin mo sa aming mga babae. Hindi naman ganyan ang ama mo ah. Hindi yun babaero. Sa mga kapatid mo lahat naman sila maayos ang pakikipagrelasyon. Ikaw lang ang namumukod-tangi, Constantine. Because I'm unique. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Si Belle, pwede na siya kahit hindi kubet ang pananamit niya na halos ipakita na ang buong katawan. Gustong gusto ka niya, hindi ba? Bakit hindi mo siya ligawan? Classmate ng ama mo ang daddy niya. No, because she's not my type. Sa kama pwede pa pero makipagrelasyon, malabong mangyari. Plano niya raw na pumunta dito sa Sabado. Pinapatanong ka nga sa akin ng papa mo. Nirequest ata ni Belle na makasama ka sa dinner. And my answer is always the same. Sana kasi sumipot ka at sabihin mo mismo sa harapan niya na hindi mo siya type. Fine, sa Saturday, tapos na ang kahibangan niya. Now, pwede na ba ako mag-shower? I have a meeting today. Tumangwang ina niya bago nagsalita pa. Dinalhan kita ng pagkain. Pwede mong initin for 1 week para hindi ka na palaging nag-o-order. Mauna na ako anak, may lakad pa rin ako. Inalam ko lang kung buhay ka pa kasi wala kang paramdam. Natawa na lang siya bago ito pinasalamatan. Samantalang si Ayesha, nagising bandang 11:00. Sikat na ang araw, kaya naman napabalikwas siya sa kama. Isa-isa niyang binalik ang saplot niya bago nasulyapan ang iniwang mensahe ni Constantine. Dinampot niya ang papel upang mailagay mamaya sa cellphone niya ang numero. Bakla ka! Sobrang gwapo niya no. Hindi man ako bayaran, payag pa rin ako. Sayang ang lahi. Bebot, may sinabi ba siya? No worries. Safe na safe sa akin ang lahat. Bayad na ang lahat pati ng bibig ko. Napatango na lang siya. Umuwi siya upang maligo dahil amoy na amoy pa ang pabango ni Constantine. Matindi ang kapit nito sa damit at katawan niya. Tila ba natural ang pagiging mabango nito. Pati nga hininga nito ay amoy mint. Matapos lang mag-ayos, muli siyang umalis para puntahan ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang sarili dahil sa expensive deal nito. Manghang-mangha si Ayesha sa laki ng mansyon. Gate pa lang napakataas na. Tila ba palasyo. Ngunit nakalimot siyang tumawag pala dapat bago pumunta. Who's this? Si Ayesha to. Nandito ako sa labas ng mansyon mo. Wala ako sa bahay, nandito ako sa opisina. Hintayin mo na lamang ako kung maluwag ang oras mo. Sige. Binaba na niya ang tawag. Tinanghali na kasi siya eh. Sino ba naman kasing hindi mapupuyat at mapapagod? Magdamag silang active. Sa loob ng 1 taon, araw at gabi nila itong gagawin. Hindi mapigilan ni Ayesha na mag-overthink. Sir, is there a problem? Napataas ang kilay ni Constantine. Napansin yata siya na kanina patingin ng tingin sa oras. Wala naman, sige lang, continue. Tugon niya bago nag-focus na sa meeting. 1 oras na kasi hindi pa rin tapos. Paniguradong inip na si Ayesha sa mga oras na to. Kaya naman, tingin siya ng tingin sa orasan niya. Natapos naman ang meeting at imbis na sa office, dumiretso na siya palabas sa kumpanya. Wala siyang driver. Hindi niya na kailangan pang iasa sa iba ang pagmamaneho. Nakita niya si Ayesha na nasa labas ng gate at matyaga siyang hinihintay. Binuksan niya ang gate upang makapasok na ito. Naiinis naman ang ekspresyon nito at hindi na lang niya pinansin dahil valid naman ang reason. Pinaghintay ba naman kasi niya ng halos magdadalawang oras? Sana kasi tumawag ka na bago pumunta. Nakalimot nga po ko, di ba? Sarcastic ang sagot nito. Sir, kailangan ko ang payment. Matapang pa nitong wika, kaya naman napatango siya. Don't worry, hindi ako tatakbo. 1 taon ng kontrata. So 5 milyon muna at after ng kontrata ang full payment. Also, magpapanggap kang GF ko for my mom's happiness. Sawa na akong pagsabihan niya. Wala namang problema sa panibagong request mo. Pero hindi ako pwedeng magstay sa bahay mo. Si tatay kasi, hindi ko siya pwedeng iwanan palagi. Sana bigyan mo ko ng oras para magawa kong mag-multitask. Hindi ako pwede sa umaga tanghali, pero pwede ako sa gabi kahit magdamag pa. At kapag kailangan na kailangan mo talaga ako, dahil nga magpapanggap din ako bilang GF mo, pwede naman ako makiusap sa pinsan ko para bantayan niya si tatay. Hindi rin naman ako pwede sa umaga at hapon dahil may mga negosyo kong inaasikaso. Mas mahalaga pa rin ang kumpanya kaya babae ka lang. Ayos na sa akin ang gabi until 6 a.m. in the morning. Marunong ka bang magluto? Parang katulong na rin yata ang kailangan mo ah. Mukha ba akong...
Hindi ako marunong magluto. Nakakasawang palagi na lang mag-order. Ikaw na rin sa dinner kung marunong ka naman. I'll pay you an extra for doing that. Hindi na, pagluluto lang naman ang gagawin eh. Sige na, libre ko na yun sa'yo. So ano, deal na ba? Start na ako mamaya. And also, don't fall in love with me. Hindi ko obligasyon ang mararamdaman mo para sa akin. Hindi ka pa rin pwedeng mabuntis. Malakas na natawa si Ayesha. Hindi pa naman ako nababaliw para mahulog sa'yo, no? And what's so funny? Inis niyang tanong sa dalaga. Funny kasi hindi naman mangyayari ang mga sinasabi mo. Oo naman, hindi ako mabubuntis kaya dapat bumili ka ng isang kahon na protection. Mamaya before 7 p.m., dapat nandito ka na't nakaluto ka na for dinner. Bili na lamang niya. May bank account ka ba? Wala naman ako ilalagay eh. Well, you need one. Sabihin mo sa akin kapag nakakuha ka na. Doon ko na lang itatransfer ang pera mo. Pero kailangan ng pambayad sa hospital bills ni tatay. Wala bang cash advance? Pumunta si Constantine sa vault niya. 200,000 piso to. Gamitin mo muna habang inaasikaso mo pa ang bank account mo. Gagalawin mo ba ulit ako mamaya? Why? Gusto ko lang malaman kasi masakit pa eh. I don't know. It depends in my mood. Tanging sagot niya, kaya tumango na lamang ito't nagpaalam na. Ngunit nakalimutan niyang bigyan ito ng duplicate para sa gate at sa mansyon. Itabi mo to para kahit wala ako makapasok ka. Okay. Umalis na ito kaya naman napabuntong hininga na lang si Constantine. Napaupo siya sa couch bago ipinikit ang mata niya. Tay, bayad na ho lahat. May para sa gamot na din po ninyo. Masaya si Ayesha habang inililigpit ang mga gamit ng kanyang ama. Saan ka naman nakakuha ng pambayad, anak? Nakakahiya na sa'yo. Pati ang kuya Dindo mo, problema mo pa kapag walang gatas ang pamangkin mo. Pabayaan na ninyo at nakakaawa naman po ang mga pamangkin ko. At nga pala tay, may bago na po akong trabaho kaya hindi na ako hirap. Ngunit night shift pa rin po ako eh. Puyat ka pa rin naman pala eh. Ngunit masaya ako dahil makakampante ako na wala ka na sa club na yon. Hinawakan lamang niyang kamay ng ama habang nakangiti. Umuwi na sila. Binilhan rin niya ang kanyang ama ng mga damit at gamit sa bahay. Pati groceries kinumpleto na din niya. Tay, paldo ka yata. Tol, baka naman makabalato. Pakisabi sa mga pamangkin ko na pumunta dito. Pati na rin ang asawa mo. Bakit sa akin ayaw mo? Bibigay ko naman eh. Wala na akong tiwala sa iyo, Kuya Dindo. Tay, dumito ka muna at ipapasok ko lang ang mga gamit mo. Yan ang hirap sa iyo eh. Ayesha, napakayabang mo. Dindo! Galit na sigaw ng kanyang ama. Inaalala ni Ayesha ay ang ama niya nakalalabas lang ng hospital. Sobra ka na, kuya. Sobra ng pagpapahirap mo sa amin ni tatay. Imbis na nakakatuwang kita. May habang na ba na masiguro kung sa pamilya mo mapupunta ang ibibigay ko? Bakit? Gusto mo maging happy ako na sa sugal mo dadalhin lahat ng pera na ibibigay ko? Hindi ka na bata. Dinuro siya nito. Sobra ka na rin magsalita, Ayesha. Porkit ikaw ang gumagastos kay tatay at ikaw ang paborito niya. Sige tay, sige lang ho. Alam ko naman na mulat sa pool, si Ayesha na ang paborito ninyo ni nanay. Hindi totoo yan, Dindo. Hindi mo makita ang kamalian mo. Hindi ka na naawa sa kapatid mo na ang nais lang maging maayos ka. Pamilya mo din ang kawawa kaya sana naman. Pinutol ni Dindo ang ama nila. Hindi na ho, hindi na ako hihingi ng tulong sa mayabang mong anak na yan. Akala mo kung sino sa asta niya? Para ka rin namang pokpok dahil sa club ka nagtatrabaho. Para bang sinaksak sa puso si Ayesha dahil sa sinabi ng kapatid niya. Sige kuya, husgahan mo lang ako. Pero kung para kay tatay? Oo kuya, handa akong maging pokpok. Masuportahan lang siya. Kaysa naman umasa sa kapatid kong wala namang kwenta, pabigat pa. Galit itong umalis. Si Ayesha naman agad na humingi ng tawad sa kanyang ama dahil sa mga nasabi niya. Tulad nga ng napag-usapan nila ni Constantine, ay bandang 7:00 nasa mansyon na siya at nagsisimula ng magluto para sa dinner. Ayon kay Constantine, nais nitong sabay na sila palagi sa dinner na hindi niya natinanggihan dahil pabor din naman ito sa kanya. Pinsan pala ulit niya ang kasama ng kanyang ama para may kasabay itong kumain at mag-aasikaso sa pagpapainom ng gamot. Nakabili naman na lahat at may bayad na rin ang pinsan niya.
dahil alam naman niya na kailangan din ito ng pera. Nandyan ka na pala, sandali na lang to. Wika niya nang mapansin si Constantine. Hindi nga ito nagsalita basta nakamasid lang ito sa kanya. Anong niluto mo for dinner? Tanong nito habang tumitingin ng tubig sa ref. Sinigang, specialty ko to, hindi ka naman magsisisi na natikman mo. Wala pa akong ibang maisip at request ko lang sana, pwede bang bigyan mo ko ng menu from Monday to Sunday para hindi ako mahirapan sa dapat kong iluto? Ikaw ang chef, di ba? Ikaw nang mag-isip, basta naman masarap kinakain ko. Napasulyap ito sa ibabang parte niya. Napakunot tuloy ang noo niya. Bakit naman tumingin pa ito sa ibabang parte niya? Naalala tuloy niyang nangyari sa kanila kagabi lang. Masakit pa ba? Carrie naman. Oo, masakit pero hindi ko kailangan mag-inarte. Paliwanag niya. Bakit mo na itanong? Para malaman ko kung palilipasin ko ang gabing to o hindi. Nakakaloko ang ngiti nito bago siya iniwan sa kusina. Napailing-iling na lamang siya at hindi na inisip pa ang kalokohan ni Constantine. Inihanda niya ang dinner at inaya ang binata upang makakain na. Gutom na rin kasi siya dahil hindi siya nakakain ng marami kaninang tanghali. Nawalan kasi siya ng gana sa Kuya Dindo niyang walang preno ang bibig kung pagsalitaan siya. Sinasabi lang naman kasi niya ang totoo, ngunit hindi nito matanggap. Pinagmasdan niya si Constantine na magana ang pagkain. Masarap no? Pwede na. Sa palagay ko, sawa lang talaga ako sa palaging order. Pinupuri ba siya nito o iniinsulto? Sabihin mo masarap talaga, sige lang, kain lang. Walang pipigil sa'yo, Sir Constantine. Drop the formality. Hindi mo na dapat ako tinatawag na sir dahil magpapanggap ka rin naman na GF ko. Dapat kang masanay na tawagin ako sa pangalan ko. At oras na mabuking ka ni Mama na nagpapanggap ka lang, umanda ka sa akin, Ayesha. Hindi siya natatakot dahil madali lang naman ang gusto nito. Easy lang naman magpanggap. Araw-araw kong ginagawa yan sa harapan ng tatay ko. Expert na ata ako sa pagpapanggap. Pinilit niyang tumawa upang hindi mahalatang nasasaktan siya. Bakit pinipilit mong tumawa mukhang hindi ka naman masaya? Pag umiyak ba ako, may mangyayari ba? Wala pero nakakagaan daw ng pakiramdam. Tugon naman ni Constantine, kaya naman natahimik na lang siya dahil lagi rin naman itong may sagot sa kanya. Parehas lang silang dalawa. Iniligpit niya ang pinagkainan, ngunit habang naghuhugas ng plato, hindi na napigil ni Ayesha ang mapaluha. Naawa lang kasi siya sa ama niya na nasaksihan pa ang pagtatalo nila ng kanyang Kuya Dindo. Nadudurog ang puso nito para sa kanilang magkapatid na dapat ay sila ang magkasundo. Samantalang si Constantine ay napansin si Ayesha. Umiiyak ito habang hinuhugasan ng mga plato na kanilang pinagkainan. Hinayaan niya ito at hindi ipinahalatang nakikita niya ang pag-iyak nito. Tila ba, mabigat nga ang dinadala nitong problema. 2 oras na siyang naghihintay sa silid. Nililibang ni Constantine ang sarili niya sa pagbabasa nang mapasulyap siya kay Ayesha na pumasok. Itinigil niya ang pagbabasa at nahiga na. Matatahimik na siya dahil pumasok na ito ng silid. Matutulog ka na ba? Bakit? Ano bang gusto mong gawin? Tanong din niya. Hindi, ano lang kasi, akala ko may gagawin ka. Trabaho ko naman na sa'yo na masigurong makakaraos ka, diba? Ito ang dahilan kaya mo ko binili sa halagang 10 milyon. Napatawa si Constantine dahil nainsulto siya sa sinabi nito kahit na totoo naman. Mahilig ako, pero marunong ako magkontrol kapag alam kong hindi pa humihilom yan. Hindi na ito kumibo pa. Humarap siya sa dalaga at nakita niyang nakatitig lang pala ito sa kanya. Bukas, may dinner na ihahanda ang magulang ko. Ipapakilala kita as my GF. So lahat ng bilin ko dapat tanda mo. Tumango lang ito. Napabuntong hininga siya at muling tumalikod dahil nakakaramdam siya ng guilt para sa dalaga. Para bang pinaparusahan niya ito kahit na hindi naman siya ang dahilan kung bakit ito malungkot. Pagising ni Constantine, may almusal na siyang nakahanda. 7:00 na rin ng umaga kaya naman nag-asikaso na siya dahil may trabaho pa. Usapan nila na 7:00 niya daraanan si Ayesha. May son! Tuwang-tuwa ang ina niya nang makita sila ni Ayesha. Ikaw si? Nakangiti nitong tanong. Ayesha po ma'am, masaya po ako makilala kayo. Niyakap ito ng kanyang ina. Ma'am,
Bakit naman mamang tawag mo sa akin? Iha, masanay ka nang tawagin akong mama. Tama ba ako na ikaw ang GF ni Constantine? Tumango si Ayesha. Sumunod siya sa dalawa dahil hinila na ng ina niya si Ayesha. Sa dining area, nandoon si Belle at ang magulang nito. Napatayo pa nga si Belle upang lumapit sa kanya. I'm so happy na dumating ka. Dahil ipapakilala ko ang GF ko. Walang amor niyang tugon kay Belle na nawala ang ngiti. Nabaling ang atensyon nito sa kasama ng kanyang ina. This is my son, girlfriend. Ina ni Constantine ang nagpakilala, kaya ang tanging ginawa na lamang niya ay magmasid lang. I didn't know na may GF na pala si Constantine. Ama ni Belle ang nagsalita at tila ba disappointed. Well, nitong nakaraan lang yun nabanggit sa akin. I'm so happy nga eh. Finally, may ipinakikilala na siya. Maupo ka na sa tabi ni Constantine. Ngunit inunahan ito ni Belle. Hindi nakapagsalita agad ang magulang ni Belle at ang kanyang ina. Ngunit para na lang sa respeto, ay ina na lang niya ang katabi ni Ayesha. Dama ni Ayesha ang tensyon sa pagitan nila ni Belle. Bida-bida din pala ang babaeng ito, pansin lang niya. Tila ba sardinas na isinisiksik ang sarili kay Constantine na halatang iritado. So matagal na ba kayo? Ama ni Constantine ang nagtanong. Expected na nila ni Constantine na magtatanong talaga ang magulang nito. Pinaghandaan na nila bago pa dumating, kaya naman may isasagot siya sa lahat. Weeks pa lang po kami ni Constantine. Magalang niyang sagot. Bago pa lang naman pala, akala ko'y taon o buwan na. Sabat ni Belle. Getting to know each other pa lang ang level. Dagdag pa nito. At least, my son has girlfriend na and I'm so happy. Belle, dapat ka na ding mag-BF para naman may maipakilala ka na sa magulang mo. Ina ni Constantine ang sumagot kay Belle, kaya naman lihim na natawa si Ayesha. Pasimple kasi itong sinusupla. Tita, bala ko naman po talaga eh, pero type ko ang gaya po ni Constantine. At ang kapal rin talaga ng mukha nito. Bilib siya sa pagiging makapal nito. Back to the topic. So weeks pa lang pala pero masaya ako, iha. Gusto na rin talaga namin na mag-focus naman siyang humanap ng magiging partner niya. Napatango-tango siya. Constantine, you should try this. Masarap luto ni tita. Belle, ina na nito ang sumaway dahil nakakahiya na talaga ang asta ng anak nila. What? What's the problem? Gusto ko lang naman siyang patikimin ito. I'm sure it's not a big deal, right? Sulyapan ito sa kanya. Hindi mo kailangan mag-alala kasi hindi naman ako selosa. Sagot niya upang humupa ang tensyon kahit paano dahil nahihiya din naman si Ayesha. Yun naman pala eh, bulong pa nito bago nilagyan pa ang plate ni Constantine. Pwede bang malaman ang trabaho mo? Biglang tanong ni Belle, natigilan siya sa pagkain. Pansin niyang inis na ang ina ni Constantine habang ang ama nito ay disappointed. Pero maayos pa rin niyang tinanggap ang tanong kahit hindi pa niya ito napaghandaan. Dapat ba siyang magsinungaling o aminin ng totoo na hindi siya nakapagkolehiyo? Ayesha, ayos lang naman if hindi kagandahan ng... Pinutol niya si Belle, nakatingkati na siyang ipahiya. Hindi ako nakapagkolehiyo. Maaga kasi akong huminto para makatulong sa magulang ko. Waitress po ako sa isang club na madalas tambayan ni Constantine. Kaya po nagkakilala kami. Waitress with a sideline. Sa tingin mo ba, astig at angat ka sa asta mo? Si Constantine na ang nagsalita. Obvious naman na gusto mo siyang insultuhin. And actually, kanina mo pa nga ginagawa. And I don't think I can tolerate that kind of behavior. Sobrang stupida kasi niyan for me. For sure, pati na rin ang magulang mo. Why? Bakit parang kasalanan ko pa? I'm just asking lang naman eh. Maang-maangan pa nito. Pwede namang hindi sumagot if ikinakahiya niyang estado niya. Pasensya na sa inasal niya. Ina na ni Belle ang pumutol sa kamalditahan ng anak nito. Let's go, Belle. Sa bahay ka namin kakausapin. Galit ang ina nito. Why? Nasaktan ka sa tanong ko? Hinarap siya nito na nakangiti pa. Belle, nakakahiya ka. Galit na sigaw ng ama nito. Tahimik lang sila. Pasensya na talaga pare. Hindi naman ninyo kasalanan. Si Belle lang may problema. Ama ni Constantine ang sumagot. Umalis na nga ang mga ito. Gosh, napakabastos. Hindi man lang ginalang ang magulang niya at ang mga taong kaharap niya. Inis na inis ang ina ni Constantine. Let's drink, Ayesha. Stress ako sa babaeng yun.
Tumango siya at hindi tumanggi. Mama mo talaga pag ganyang stress gusto agad uminom. Naiiling ang ama ni Constantine habang siya ay nahihiya. Banding na lang muna kami. Sinira kasi ni Bel ang masaya sanang dinner natin eh. Ikaw kasi pumayag ka pang pumunta sila. Sinabi kong pupunta ang anak mo kasama ang GF niya. Hindi ko naman inaasahan na ganoon ang magiging asta ni Bel. Dahil siguro sa hindi nito matanggap na may GF na ang anak mo. Inisip pa nitong wala na talagang pag-asa. Wala naman talaga, may GF man ako o wala. Walang ganang sagot ni Constantine na kanina pa nakamasid. Hindi siya pwedeng malasing mama. Bilin pa nito bago siya tiningnan. Iniwan na muna niya ang ina niya at si Ayesha. Gustong gusto ng ina niya ang babaeng pinagpapanggap niya. Sa labas ay sinundan pala siya ng kanyang ama. Napabuntong hininga ito bago nagsindi ng yosi. Inalok pa nga siya nito pero hindi talaga siya nagyoyosi. Gustong gusto ng ina mo si Ayesha. Gusto ko rin naman siya dahil bakas ang pagiging simple. Ngunit waitress ba talaga siya sa club? Tumango siya bago sumagot. Doon ko siya nakilala, Papa. Sigurado ka na ba sa kanya? Ako ang una niya. Sagot niya upang matigil na ito. Ikaw man ang una niya o hindi. Wala namang kaso yun sa akin. Sa'yo ang desisyon, anak. Pero gusto ko lang na masiguradong hindi laro ang isang to. I don't know. Pwedeng hindi, pwedeng oo. Walang sigurado sa sagot niya. 2 oras silang nagkwentuhan ng ama niya tungkol na rin sa trabaho. Bumalik sila sa loob na lasing na si Ayesha. Ngunit dahil malakas uminom ang ina niya, hindi man ito tinablan. Lasing na siya. Hindi ko naman alam na mahina pala siyang uminom. Sabi ko naman bawal siyang malasing dahil uuwi pa kami. Napairap sa inis si Constantine. Dito na lang kayo matulog. Sorry anak. Masaya kasi siyang kakwentuhan. Gustong gusto ko siya para sa'yo. Inalalayan niya na si Ayesha. Nasusuka ako. Bulong nito habang karga niya patungo sa bakanting silid. Don't you dare, Ayesha. Banta niya bago ito madahang inihiga sa kama. Sige na. Alisin mo na yung mga damit ko. Napataas ang kanyang kilay. And why would I do that right now? Dahil yun ang gusto mo. At gusto ko din. Sa totoo lang wala akong tutol. Dahil gusto ko ang ginawa mo sa akin. Gusto ko ng mama mo. Natatakot tuloy ako na masaktan siya. Napapikit na ito ngunit nagsasalita pa rin. Sobrang sama ko yata. Tinabihan niya ito at hinaplos ang buhok. Matulog ka na, lasing ka lang. Utos pa niya na hindi naman na ito sumagot pa. Masakit ang ulo ni Ayesha paggising. Napahilot siya sa sentido habang nakapikit pa. Ngunit nang magdesisyon siyang silipin ng oras, laking gulat niya dahil tanghali na pala. Gaga ko talaga. Bulong pa niya habang madaling-madali sa pag-aayos ng sarili. Naalala niya na grabe ang kalasingan niya kagabi dahil napasarap ang banding nila ng ina ni Constantine. Iha, gising ka na pala. Paupo ka na't sumabay ka na sa aming mag-almusal. Ipinagluto kita ng soup dahil alam kong may hangover ka pa. Natigilan siya nang makita ang mga ito na nag-aalmusal na. Hindi na kita ginising kasi mahimbing ang tulog mo. Tanghali na ako. Nahihiya niyang wika bago na upo na sa tabi ni Constantine. Hindi siya makatanggi sa ina nito. Sinubukan na lamang niyang i-text ang kanyang pinsan. Ayon naman dito, ayos lang daw dahil wala naman daw itong gagawin ngayong araw. Nakahinga siya ng maluwag at abot-abot ang paghingi ng pasensya. Bakit parang problemado ka? Bulong ni Constantine. Hindi mo ko ginising, tanghali na ako. Si tatay baka hinahanap niya na ako. Pasimpleng bulong din niya. Not my fault. Sino bang naglasing? Sinabihan na kita pero hindi ka nakinig. Pinagalitan pa siya nito. Dahil nahihiya ako sa mama mo. Ito ang unang beses na makikilala nila ako, so anong gusto mo? Sa mata nila, ipinapakita ang inis sa isa't isa. Constantine, may hangover ang GF mo. So dapat mo siyang alagaan. Pasensya ka na, Ayesha. Hindi ko alam na mahina ka palang uminom. Basag ng ina nito sa tahimik nilang pagtatalo. Mainam daw ang halik. Sabi ng papa mo mabisa yon. Biro pa ng ina nito na ikinasamid ni Ayesha. Nagulat naman ang ina nito at agad na nag-abot ng tubig. Pasensya na. Kinikilig lang naman talaga ako sa inyo ni Constantine. Wika pa nito na pilit niyang nginitian habang namumula dahil sa pagkamasid.
Matapos lang ang breakfast, nag-alok na si Constantine na ihatid na siya sa mismong bahay nila, imbis na dumiretso sa mansyon nito. Dahil wala rin namang masasakyan, pumayag na siya at hindi na nag-inarte. Gusto mo bang magkape? Alok niya nang mapansin na tila ba ayaw pang umalis ni Constantine. Nasa tapat na sila ng kanilang bahay. Tumango naman ito't lumabas na sa sasakyan. Sumunod dito sa kanya sa pagpasok niya sa maliit nilang bahay. Sa sala, nadatnan niya ang ama at pinsan niyang nanonood ng basketball game sa TV. Mano po tay, magalang niyang wika bago kinuha ang kamay nito. Pasensya na po, tanghali na ako. Napasulyap ito sa kasama niyang si Constantine. Nandito naman ang pinsan mo, pero sino ba yung kasama mo? Pasagot pa lang siya nang unahan na siya nito. Boyfriend po ako ni Ayesha. Mano po tay? Magalang na sagot nito na kanyang ikinatigil. Natakot siya sa magiging reaksyon ng kanyang ama. Wala naman kasi sa usapan nila na pati sa ama niya magpapanggap sila. Boyfriend? Hindi mo nabanggit anak na may BF ka na pala. Bakit, natatakot ka ba na baka magalit ako? Tanong pa ng kanyang ama. Napayuko na lamang siya dahil sa kahihiyan. Ipinangako niya sa kanyang ama na ito muna ang priority at hindi siya gagaya sa kapatid niya na magiging pabigat. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo, Ayesha? Hindi ba dapat ay magsaya dahil may ipinakikilala ka na? Masaya ako na kahit papaano. Hindi mo nalilimitahan ang sarili mo, anak. Basta ba'y mahal ka nitong lalaki na ito walang problema sa akin. Tignan mo nga ang pinsan mo. Bumaling ang ama niya sa kanyang pinsan. Nahihiya pa atang ipakilala ang BF niya. Baka nga po tito. Tugon ng pinsan niyang masaya din naman para sa kanya. Ayoko lang po na isipin ninyo na pababayaan ko na po kayo. Ikaw talagang bata ka. Niyakap siya nito. Bakit ko naman iyon iisipin? Lahat nga ng ginagawa mo para sa akin at sa kapatid mo, kahit na hindi ito nagpapasalamat sa'yo. Ano nga palang pangalan mo, iho? Tanong pa nito kay Constantine. Constantine po. Magalang na sagot nito sa kanyang ama. Ang ekspresyon nito ay maaliwalas din. May bisita pala. Biglang sumulpot ang kapatid niyang si Dindo. Nakita ko ang kotse sa labas. Bisita mo yata. Hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa dalawa niyang pamangkin at sa asawa nito. Napangiti siya nang makita ang baby. Maupo ka, may mga ibibigay ako sa'yo. Pasensya na, hindi ko magawang puntahan ka kasi abala ko kay tatay sa paglabas sa kanya sa hospital. Ayos lang, pasensya ka na sa kuya mo ha. Hiyang-hiya ang kanyang hipag. Bakit ka mahihiya? Hindi ka dapat mahiya dyan. Breadwinner yan sa amin. Bida-bida na inaako ang lahat tapos ako pa susumbatan. Napabuntong hininga siya at hinayaan lang ito. Nakakahiya naman kasi kung magtatalo pa sila sa harapan ni Constantine. Nakamasid lang naman ito. Pre, sugar daddy ka ba nitong utol ko? Biro pa nito kay Constantine. Hindi, boyfriend niya ako. Tila ba may pagpipigil kay Constantine. Mauna na po ako. Tumayo na ito't nagpaalam na sa kanyang ama. Sinulyapan siya nito, ngunit wala naman itong sinabi. Bakit naiilang ka sa akin? Di mo kailangan mailang. Utol naman niya ako. Pwede bang makahiram? Mukhang mayaman ka naman eh. Napakawalang yamo talaga no? Manahimik ka kuya. Eto na. Naputol siya nang magsalita si Constantine. Balak na sana niyang bigyan si Dindo. 10,000 to kunin mo. Hindi niya yan kailangan. Saway ni Ayesha. Ngunit makapal talaga ang mukha ng kanyang kuya. Bakit ba ang KJ mo? Siya naman nagbigay at hindi ikaw. Sobrang arte mo talaga no? Sumenya si Constantine sa kanya, nahayaan na ito. Napairap na lang siya ngunit wala rin namang magawa ang ama niya, kundi mahiya na lang din. Inihatid niya sa labas si Constantine. Sa susunod wag mo siyang pansinin, sanay na kami sa ugali niya. Bili niya bago tumalikod, ngunit nagsalita ito. Gusto mo ba siyang iparehab? Sagot ko lahat. Sa totoo lang ito na talaga ang kailangan ng kapatid niya. Hindi ko alam kung papayag ang asawa niya. Sabihan mo lang ako kapag pumayag na. Wika pa nito bago umalis na. Nasaksihan pa ni Constantine ang dapat sanang pribado na lamang. Sa kanya ka ba natulog kagabi? Natigil si Ayesha sa inaayos niyang gamot ng kanyang ama. Hindi niya ito matitigan sa mata. Hindi po, hindi mo kailangan mag-alala tay. Hindi po kita bibigyan ng sakit ng ulo.
pagbibigay niya ng assurance sa kanyang ama. Ngunit natawa lang ito. Bakit ano namang masama? Parehas naman kayong single. At isa pa, malaki ka na anak. Wala akong tutol kung mag-asawa ka man ngayon. Si tatay talaga yan agad ang iniisip. Hindi po ako mag-aasawa agad. Hindi naman ako habang buhay sa mundong ito kaya kailangan mo yun anak. Hindi gusto ni Ayesha ang tinura ng kanyang ama. Tay, ang pangit ho ng sinabi niyo, bawiin niyo. Tanggapin mo ang katotohanan anak na ako, bilang na lang naman ang ilalagi ko sa mundong ito. Sana'y bago ako mawala maging maayos kayo ng kapatid mo. Hindi na sana kayo mag-away. Tay, pwede po ba natin siyang iparehab? Handa po kong kausapin ang asawa niya at sagutin ang mga pangangailangan nila. Iniisip ko lang ho na baka magawa ni kuya na magbago kapag narehab siya. Mabigat ang sinasabi mo anak. Ngunit kung sa tingin mo iyon ang makakatulong sa kanya bakit hindi gawin? Tumango siya habang pinipigilan ng luha niya dahil naaawa siya sa kapatid niya. Si Constantine ay dumiretso sa opisina. Tinatamad siya na maghapon lang na maghintay sa mansyon kaya ipinasok niya na kahit tanghali na. Hindi mawala sa isipan niya ang pangyayaring nasaksihan niya kanina. Harassment na ang ginagawa ng kapatid ni Ayesha at dapat na itong maputol. Sir, may gusto pong kumausap sa inyo. Naputol ang malalim niyang iniisip nang pumasok ang kanyang sekretarya. Sino daw? Si Belle po. Mariin siyang napapikit bago tumango upang makapasok ito. Hello, hindi mo sinasagot ang mga tawag o text ko. Super busy mo ba? Sinong nagsabi sa'yo na pwede mo akong istorbohin? Inis na tanong niya, imbis na sumagot sa tanong nito. Gusto ko lang naman na makausap ka. Pasensya ka na sa inasal ko, naiinis lang kasi ako Hindi ka naman dapat sa akin nagsasorry. Sige, sabi mo Don't worry, magsasorry ako sa GF mo. Belle, not right now. Busy ako. Hintayin naman kita Mamaya na lang. Dito lang ako. Wala rin naman akong dalang car kasi nagpahatid lang ako sa driver namin. So, sasabay ako sa'yo. At talagang pinoproblema siya nito. Napabuntong hininga si Constantine bago binaliwala na ang dalaga. Ngunit napakatyaga nito na hintayin siya. Sakto pang bumuhos ang malakas na ulan kaya naman hindi niya ito magawang itaboy. Babae pa rin ito at gabi na. Dahil siya ang pinuntahan nito, cargo pa rin niya ito. No choice kundi isama niya na lang ito dahil sa pamimilit nito na magsusori kay Ayesha. Sa mansyon, dinatnan nila si Ayesha. Pansin niya ang pagtaas ng isang kilay nito nang masilayan si Belle. It's me again, Ayesha. Napangiti si Ayesha kahit nagulat talaga siya nakasama ito ni Constantine. Luto na ang dinner. Wika niya nang sulyapan si Constantine. Magbibihis lang ako. Ihahatid ko pa si Belle. Napatango na lamang siya at inihatid dito ng tingin. Sila na lang ni Belle ang nasa dining area. Umiba ang aura nito at mataray na naman. So dito ka nag-i-stay? Sabagay, mansyon to. Sino bang may ayaw? Malaman ang salita nito na alam niyang direkta siyang iniinsulto. Hindi ako nag-i-stay dito para lang sa kaalaman mo. Really? Hindi bagay sa iyong magmataas? Pumunta ka ba dito para magtaray? Pagak na natawa si Ayesha. Wala naman akong balak na mag-sorry sa'yo. Gusto ko lang na makasama siya. So sinabi ko na magsusorry ako sa'yo. Ayaw ko mag-sorry sa'yo dahil alam kong wala akong dapat ihingi ng tawad. Gusto ko si Constantine. Para lang malinaw sa'yo. Isip bata ka ba talaga, Belle? Inambahan siya nito ng sampal, ngunit agad niya itong inunahan. Sinalag niya ang sampal nito. Hindi ako gaya ng iba na iiyak na lang. Ibahin mo kung impokrita ka. Matalim ang titig niya dito. Makukuha ko din siya. Hindi ka pa naman niya asawa. At kahit pa maging asawa ka niya, akin pa rin siya. Parehas silang umayos bago pa bumaba si Constantine. Muli ay kinapitan ito ni Belle na para ba itong lintang na isumipsip ng dugo. Hindi naman siguro nagsiselos ang GF mo. Gusto ko lang naman maging komportable sa'yo. Napangisi ng pasimple si Ayesha. Also, tinupad ko ang sinabi ko, hindi ka na ba galit? Bitaw! Utos ni Constantine bago siya sinulyapan. Ihahatid ko lang siya. Umuulan, hindi ko siya pwedeng pauwiin dahil wala siyang kotseng dala. Sweet naman pala nito. Malamang sa lahat.
Napairap siya't hindi kumibo pa. Balak pa naman sana niyang sabihin na pumayag ang asawa ng kapatid niya na iparehab na ang kanyang kuya. Hindi kumain si Ayesha. Dumiretso na siya sa silid upang makapagpahinga habang hinihintay ang pagdating ni Constantine. Malamang kasi gagamitin siya nito ngayong gabi. Naramdaman niya ang pagtabi nito. Nagsiselos ka kay Belle? At bakit ako magsiselos? Hindi ko alam pero galit ka kanina. Naiinis lang ako dahil ang peki niya. Pero hindi nagsiselos. Hindi pa ako nasisiraan ng ulo, Constantine. Pumunta lang naman siya sa kumpanya bigla. Wala akong pakailam dahil hindi naman ako interesado. Ginagawa ko lang ang trabaho ko sa'yo. Inibabawan siya nito. Bakit hindi mo ginalawang pagkain? Hindi ka nag-dinner? Dahil busog ako. Iwas ang tingin ni Ayesha. At paano pa ako kakain kung nakaibabaw ka na sa akin? Napangiti ito bago umalis sa kanyang ibabaw. Let's eat. Sumunod siya ng walang imik. Habang kumakain, nabanggit nito ang kapatid niya. Nakapagdesisyon na ba ang asawa niya? Oo, payag na. Bukas na bukas. Ipapaasikaso ko agad. Natigilan siya sa pagkain. Ibawas mo na lang sa magiging full payment. Tulong ko na lang. Tipid na sagot nito. Ayos na sana ngunit tumawag bigla si Belle. Nakita niya ang name nito sa phone ni Constantine kaya ang inis niya bumalik na naman. Hindi siya nagsiselos. Wika niya sa kanyang isipan upang malinawan ang kanyang isip. Ramdam ni Constantine na inis sa kanya si Ayesha. Bakit ito naiinis? Dahil ba kay Belle? Bakit nagsiselos na ba ito? Natawa siya sa kanyang mga tanong sa isipan. Malabo yun. Maayos ang usapan nila at malinaw na walang mahuhulog sa isa't isa. Hindi naman niya gusto si Belle. Hindi rin niya ito pinapunta basta na lang itong sumulpot. Ayon naman dito, magsasorry ito kay Ayesha. At dahil maulan, wala na siyang ibang choice kundi isama ito. Hindi pa rin niya ito maaaring pabayaan. Gayong alam naman niyang wala itong kotseng dala. Lalim ng iniisip mo ah. Napalingon siya kay Harold. Ngayon ay nasa bahay siya nito dahil wala namang ganap sa opisina. Kaya hindi na lang siya doon dumiretso. Sa trabaho. Pagsisinungaling niya bago ginalaw ang kape nitong tinimpla. Akala ko dahil nasa babae eh. Hindi mangyari yun, Harold. Sinabi ko na sa'yo na pinagpapanggap ko lang ang babaeng yun. At wala talaga kaming relasyon. Parausan ko lang siya na binili ko ng 10 milyon. That's a lot. Hindi biro ang 10 milyon na pinakawalan mo para lang sa isang babae. Seryoso kang hindi mo siya gusto? Malabo ang sinasabi mo. She's a virgin, so the price is pretty fine. Yes, it's expensive pero bihira naman ang gaya niya. Jackpot ka pala sa kanya eh. Agree naman ako na rare na talaga ang mga babaeng hindi pa naisusuko ang sarili nila. But sa ginawa mong kasinungalingan na GF mo siya, mukhang mas lalo mo lang pinalalala ang lahat. Hindi mo na lang siya pinakilala as your GF para hindi masaktan ng mama at papa mo if malaman nila ang totoo. Daming pwedeng dahilan. 1 taon lang naman ang kontrata namin. So pagkatapos noon, sasabihin ko na lang na we're not meant to be. Sa mundong to wala namang forever eh. Naniniwala pa rin ako sa pag-ibig. And sooner or later tatamaan ka din, Constantine. Hindi mo pa lang talaga oras ngayon. Natatawang tugon ng kaibigan niya na inirapan niya na lamang. Hindi kasi talaga siya naniniwala pa sa pag-ibig. Sa puntong to, sobrang in denial pa siya. Oo, may kakaibang nararamdaman siya pero hindi niya sigurado kung ano to. Tungkol nga pala sa kuya ni Ayesha, ay pinaasikaso niya na ito. Ngayon nga ay handa na itong kunin upang madala na sa rehabilitation. Sinusubukan niyang tawagan si Ayesha ngunit wala itong sagot. Dahil ba naiinis pa rin ito sa kanya? O dahil abala ito? Dahil hindi makatiis, ay nagpaalam na siya sa kaibigang si Harold at dumiretso na kila Ayesha. Dinatnan niya itong kausap ang ama. Mano po tay? Magalang niyang wika bago nagmano sa ama nito. Hindi siya inaasahan ni Ayesha kaya nagtatanong ang tingin nito. Dumating na po ba dito ang kukuha kay? Pinutol siya ni Ayesha. Nakuha na siya kanina pa. Salamat sa tulong mo sa kapatid ko. Ngunit ang ekspresyon nito ay mukha namang maayos. Iba lang kapag sa mata na nito siya nakatingin. Nakikita niya ang lungkot at takot. Kaya naman alam niyang hindi ito maayos ngayon. Pakiramdam niya, gustong-gusto nitong umiyak. Wala lang itong masandalan dahil hindi rin naman ito pwedeng maging mahina sa harapan ng may sakit nitong ama.
Asikasuhin mo muna ang BF mo, nak. Tanghalian na, baka hindi pa siya kumakain. Sa totoo lang ay hindi pa nga talaga. Sa bahay ni Harold, kape lang naman ang inalok nito. Dumiretso ito sa kusina. Sumunod naman siya agad. Abala ito sa pagsasandok ng kanin. Maupo ka na. Utos nito na baka sa mata ang pagod. Bakit wala kang pasabi? What if wala ako dito? Hindi naman ako lagi nasa bahay. May pinupuntahan din ako. Wala naman kasing gagawin. Dahil sa luwag ng schedule ko, so naisip kong pumunta. Since alam ko ngayon, kukuhanin ng Kuya Dindo mo. Agad itong umiwas at nagtungo sa lababo. Oo, nakuha na siya. Alam niyang paiyak na ito. Napairap siya dahil hindi niya talaga matiis ang dalaga. Para din siyang apektado sa nararamdaman nito. Walang sabi-sabing niyakap niya ito mula sa likod. Pwede namang umiyak. Pwedeng huminga. Narinig niya ang paghikbi nito. Nakayakap lang siya habang umiiyak si Ayesha. Ilang sandali pa, hinarap siya nito kahit na may luha pa sa mga mata nito. Ayos na ako. Wika nito bago itinuro ang kanyang pagkain. Baka lumamig na kaya kumain ka na. Tinuyo ni Constantine ang luha ng dalaga. Sobrang lakas ng tibok ni Ayesha habang nakatitig si Constantine sa kanya. Bakit pakiramdam niya totoo ang lahat? Nababaliw lang ba siya? Napatitig siya sa labi nito na napakalambot. Parang nais niyang lamutakin gamit ang sarili niyang labi. Ngunit kahit papaano naman, nakakapagpigil siya. Itong mga iniisip niya ang pawang kahibangan lang. Hinaplos nito ang buhok niya at nagsalita. Sige, kakain na. Bago pa man ito makatapos, ay hindi na kinaya ni Ayesha dahil sinunggaban na niya ito ng mapusok na halik. Gumanti naman agad si Constantine na akala nga niya magtataka sa ginawa niya. Binuhat siya nito at tinupo sa lababo habang itinutuloy ang ginagawa nila. Ngunit inawat siya ni Constantine. Grabe ang hiyang naramdaman niya. Gusto niyang lumubog sa kinatatayuan niya sa mga oras na to. Hindi sa ayaw ko kaya ko to ihihinto. Iniisip ko lang na baka mahuli tayo ng tatay mo. Pasensya na. Maliin siyang napapikit bago ito nilagpasan. Nababaliw niya yata ako. Sorry talaga, Constantine. Hindi niya na pinakinggan ang sagot nito dahil iniwan niya na ito at tumakbo sa silid niya. Sa loob ng silid, napatalon siya sa kama at ibinaon ang muka sa unan. Pagulong-gulong din siya dahil hindi siya makaget over sa ginawa niya. Wala siyang lusot. Siya pa mismo ang humalik at nagparamdam kay Constantine. Nakakahiya. Sinabi pa naman niya na hindi siya mahuhulog pero ano tong ginawa niya? Lahat ng kayabangan niya at sinabi niya kinain lang din niya. Hindi alam ni Ayesha kung paano niya harapin si Constantine mamaya sa mansyon. Malawak ang ngiti ni Constantine nang magpaalam siya sa ama ni Ayesha na uuwi na. Inubos niya ang pagkain na inihanda ng dalaga para sa kanya upang hindi masayang ang abalang ginawa niya. Habang bumabiyahe patungo sa mansyon, hindi mawala-wala sa isipan niya ang ginawang paghalik ni Ayesha sa kanya. Lingid sa kanilang mga kaalaman na ang malditang si Belle nagsagawa na pala ng investigasyon tungkol kay Ayesha. Dahil kating-kati ito na masiraan si Ayesha, curious ito sa mga maaari nitong magamit upang may ipanglaban. Harold? Oh, ikaw pala, Belle. Hindi na ako nakapagsabi na bibisita ako. Baka kasi gaya ka din ni Constantine na ayaw ko makasama ni Makita. Napairap si Belle. Wala namang dahilan para iwasan kita. But if I had a girlfriend too, automatically iiwas din ako gaya ni Constantine. Hindi mo kailangan magalit sa kanya. Cause it's for the best. Hindi ilalaglag ni Harold ang kaibigan nito kaya wala na siyang inaasahan mula dito. Dahil alam niyang mahihirapan siya kung kay Harold siya magtsatsaga. Yeah, whatever. I don't like his new girl. We both know na hindi naman talaga seryoso si Constantine sa mga babae. Bakit ba kasi ayaw niya pa akong i-flirt back? Yun naman ang ugali niya. Malabo yun, Belle. Nirerespeto niyang magulang mo dahil kaibigan ng papa mo ang daddy niya. At isa pa, parausan lang ang tingin niya sa mga babae. So bakit mo pa rin gusto? But I personally think na bagay talaga sila ni Ayesha. Nakikita kong seryoso naman si Constantine. Wala akong balak sumuko, Harold. Wala yun sa bukabularyo ko. Don't worry. Sooner or later, ako nang ipapakilala niyang GF sa'yo at sa magulang niya. Natawa na lamang ito sa inaambisyon niya.
Umalis na rin siya dahil wala naman siyang mapapala kay Harold. Habang pauwi sana sa kondo niya, ay tumawag ang taong inatasan niyang magmanman kay Constantine at kay Ayesha. Pakiramdam niya may kakaiba sa kilos ng dalawa eh. I'm driving right now. Hindi ba yun makakapaghintay? Inis niyang tanong nang sumagot sa tawag. Galing po ako sa club na dating pinagtatrabahuhan ni Ayesha. Nakausap ko po ang may-ari na ang pangalan ay Bebot. Ayon sa kanya, kilala nga daw po niya si Ayesha. At ang sabi pa nito, waitress lang si Ayesha sa kanila. Ngunit hindi na daw po ito bumalik simula nung bilhin ito ng mayaman at gwapong estranghero na palaging tumatambay sa kanila. Posible kaya na si Constantine ang tinutukoy nito? Hindi po niya sinabi ang detalye lahat hanggang sa wala daw pong bayad. Sige, sabihin mo, hintayin niya ako. Bilin niya bago lumihis patungo sa club na tinura ng kanyang tao. Nak, wala ka bang pasok? Bakit hindi ka gumagayak? 6:00 na, 7:00 ang pasok mo. Napabuntong hininga si Ayesha. Parang ayaw niyang pumunta kay Constantine ngayon. Gagayak din po ako. Matamlay niyang sagot bago napilitang umalis sa prente niyang pagkakaupo sa sofa. Ate, sensya na late ako ng konti. Wika ng pinsan niya na bagong dating lang. Gusto kong mas late ka pa. Mahinang bulong niya bago bumalik sa silid niya upang ihanda ang isusuot niya. Nakapaligo na siya ngunit tamlay na tamlay pa rin siya dahil alam na niyang kahihiyan ang bubungad sa kanya. Tay, alis na po ako. Paalam niya bago ito hinagkanat ni Yakap. Maaga po siguro kung mag-out mamaya. Wika pa niya, nanginitian lang nito. Pasakay na sana siya sa bus para pumunta kay Constantine, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Sinagot niya ito kaya hindi siya nakasakay. Sino po to? It's me. Nakilala niya agad ang boses. Anong kailangan mo, Belle? Mas maganda kung sa personal ko sasabihin. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon mo, Ayesha. Wala akong oras. Ibababa na sana niya nang magsalita ulit ito. Galing ako kay Bebot. Biruin mo, ang mura lang pala niya para magsalita, no? Muntik mabitiwan ni Ayesha ang kanyang cellphone. Nasaan ka? Seryoso niyang tanong. Tinext ko na sa'yo. Dalian mo lang dahil mahalaga rin kasi ang oras ko, Ayesha. Binaba niya ang tawag at tinignan ng location. Agad siyang pumunta habang kumakabog ang dibdib niya sa takot na baka ibinunyag lahat ni Bebot ang tungkol sa kanyang mga nasabi. Dahil pinagkakatiwalaan naman niya si Bebot, alam nito ang deal na naganap sa kanila ni Constantine. Habang papunta siya, ay sinisisi ni Ayesha ang sarili na sinabi niya pa ang bagay na iyon kay Bebot. Inayos niya ang kanyang sarili bago pumasok sa coffee shop. Ayesha, I like the coffee here. Sakto lang sa panlasa ko. Bawal ka sa kape, baka lalo kang kabahan eh. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Belle. Why? Madaling-madali ka yata. May duty ka ngayon kay Constantine. So tuwing gabi pala, no? Sa bagay para usan eh. May rason ako, Belle. Really? Nakakainsulto ang tawa nito at tingin nito pati ang paraan ng pakikipag-usap. Sumimsim pa ito ng kape bago nagsalita. Una kong tanong is, nakataas ang kilay nito. Bakit ang mahal ng serbisyo mo, Ayesha? Gosh! Napahawak pa ito sa kamay niya. Ginto ba ang pechay mo? Malakas itong tumawa. Labas ka na sa naging desisyon kong ibenta ko man ang sarili ko. Dahil sa gaya mong makitid ang utak, hinding-hindi mo ko maiintindihan. So, it's my fault pa na ang tingin ko sa'yo parausang pokpok? Girl, super kapal. Sa ating dalawa, obvious naman na makapal ka talaga eh. At talagang pinanindigan mong GF ka niya. So ano, separate ba ang bayad nun? Niloloko mo pa ang mama niya. Sa tingin mo ba anong magiging reaksyon nila? Pwedeng wag ka nalang makisali. Sa aming dalawa lang to ni Constantine. Bibigyan kita ng chance para hindi ka naman sobrang nakakahiya. Ngayon palang tapusin mo na ang kahibangan mong to. Umalis ka ng tahimik at hindi ko sasabihin ang sekreto ninyo. Ganyan ka ka-desperada? Yap, sobrang desperada. So ano, payag ka ba, Ayesha? Bakit hindi ka makapag-desisyon agad? Don't tell me gusto mo na talaga si Constantine. Oo, matapang niyang sagot. Hindi ka niya mamahalin dahil parausan ka lang. Hindi mo kailangang makisawsaw, Belle. Hindi ko to tatakasan. Sa akin nila malalaman ang katotohanan at hindi sa'yo. Matigas na paninindigan ni Ayesha bago iniwan si Belle. Buong gabi,
Hinihintay ni Constantine si Ayesha, ngunit hindi talaga ito dumating. Nakaramdam siya ng inis pero pilit niyang iniisip na baka may problema. Hindi na rin niya matawagan ng dalaga. Wala siyang tulog, kaya naman sobrang inaantok siya habang nasa opisina. Coffee. Tipid na wika niya sa assistant bago nag-focus sa ginagawa. Nakakailang kape na siya. Ilang sulyap na rin sa cellphone, ngunit ni isang tawag o mensahe ay wala. Hindi na talaga niya matiis, kaya naman nagsabi siya sa assistant niya na aalis siya, and if ever may mahalagang gagawin, open naman ang cellphone niya. Dumiretso siya sa bahay nila Ayesha. Dinatnan lang niya ang pinsan at ang ama nito. Si Ayesha ay umalis daw kanina pa. Sinabi na lang niya na hihintay na lang ito. Wala namang kakaiba at wala rin namang masamang nangyari. 2 oras bago dumating ang dalaga. Para nga siyang hangin na makita siya nito at nilagpasan siya. May napag-awayan ba kayo? Tanong ng ama nito na napansin din ang ginawang pag-iwas ni Ayesha. Wala naman po sa pagkakaalam ko. Sundan mo upang makausap mo. Simpleng away lang siguro yan. Payo pa nito na agad naman niyang sinunod. Sa silid niya pinuntahan ng dalaga. Bakit nandito ka? Walang amor nitong tanong. Bakit hindi ka pumunta kagabi? Hinihintay kita. Dahil ba sa nangyari? Hindi mo naman kailangan mahiya dahil ginusto ko rin naman ng... Pinutol na siya nito. Pwede bang itigil na natin to? Itigil na lang natin. Sapat nang naibigay mo sa aking pera at naitulong mo. Hindi ko na lang tatanggapin ng iba pang pera. Ibabalik ko na rin sa iyo ang nailagay mo sa bank account ko. Sandali, bakit biglaan? Ano bang nangyari ha? Hindi ko na kayang ituloy. Hindi na ako magpapanggap. Sige, ayaw ko na rin namang magpanggap eh. Tama, itigil na natin ang pagpapanggap at maging totoo na lang. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Sa tingin mo matapos ng ginawa natin, paniniwalaan pa rin nila? At saka Constantine, ang linaw ng usapan natin na walang mahuhulog sa isa't isa, diba? Nadala lang siguro tayo sa emosyon pero wala lang talaga yun. May hirapan lang ang mga taong nasa paligid natin. Dinamay pa natin sila sa kalukuhan natin. So ano, ganito na lang? Bakit mo ko hinalikan na wala namang permiso ko? Dahil may nararamdaman ka na? Parehas tayo. Bakit hindi na lang natin aminin na gusto natin to na maging totoo? Baka ikaw lang may gusto. Walang emosyong tugon nito habang nakatitig sa kanya. Parausan mo lang ako. Binili mo ko, that's it. Hindi ito teleserye na magiging happy ending. Bakit ba kasi ayaw mong sabihin sa akin ang problema? Si Belle. What about her? May sinasabi ba siya sa'yo? Siniraan niya ako? Wala kaming relasyon. I don't like her. Hindi ko siya kayang mahalin. Nilinaw ko na sa'yo una pa lang. Hindi yon. Wala sa nabanggit mo, Constantine. Si Belle, may alam na siya sa sekreto natin. At alam kong sasabihin niya yun sa mama at papa mo. Ngayon pa lang dapat na natin tong itigil. Haharap ako sa magulang mo at kahit lumuhod ay gagawin ko. What? Alam na niya? But how? Mariing napapikit si Constantine. Si Bebot ang nagsabi sa kanya lahat. Nabanggit ko kay Bebot ang deal natin nung una pa lang. Oo, kasalanan ko kasi nakapagkwento pa ako kay Bebot. Kaya ngayon palang itigil na natin to. Hindi makakapayag si Constantine. No, hindi pwede. Matigas niyang tanggi. Umalis ka na. Pakiusap pa nito sa kanya. Ngunit kahit anong pakiusap nito, hindi niya nabibitawan si Ayesha. Sabihin nating parehas na tayong nahulog. What do you want me to do? Baliwalain yun? Dahil lang sa nalaman ni Belle ang sikreto natin, dapat nating sundin siya? No, my answer is still the same, Ayesha. Mariin itong napapikit. Bakit ang tigas ni Constantine? Bakit nagmamatigas pa ito? Madali nga para dito na lumusot sa lahat ng to. Siya ang pinaka nakakahiya. Hindi mo kayang sabihin sa magulang mo? Pwes ako kaya ko. Hindi ko na kayang lukuhin sila. Una pa lang, Constantine. Una pa lang na nakilala ko sila para na akong sinasaksak sa puso. Gustong gusto nila ako pero hindi nila alam na dahil lang sa pera. Handa akong sabihin lahat, Ayesha, pero hindi sa paraang gusto mo. Walang aalis, walang matatapos. Hindi matatapos ang bagay na pinangahawakan natin. Hindi ko na kayang bitawan ka pa. Napayuko si Constantine. Siya naman, napaawang ang labit, umagos lamang ang mga luha. Wala man lang alam ang ama at pinsan niya na nagtatalo na sila ni Constantine. Hindi ako nararapat para sa'yo. Binayaran mo lang ako.
Dahil lang sa lecheng expensive deal ang lahat ng to. Walang pagmamahal at mas lalong hindi pag-ibig ang naging dahilan. Parausan lang ang tingin mo sa mga babae, di ba? Oo, parausan nga lang. Sabi ko nga mananatili ang tingin ko sa mga babae hanggang sa mamatay ako. Wala akong pakailam sa nararamdaman nila. Basta makaraos ako. Hanggang sa kama lang sila, hindi sila makakapasok sa puso ko. Pagak itong natawa. Pero ang tindi talaga ng tadhana dahil ibinigay ka niya sa akin. Ikaw ang dahilan kaya ako naging ganito. Una dahil akit na akit ako sa'yo. Hanggang sa naramdaman kong kailangan kitang protektahan na gusto ko maging maayos ka. Para akong tanga, no? Mahal na nga kita eh. Hindi ko pa to balak aminin kasi masaya naman tayong dalawa. Hinalikan mo ko. Halos lumutang ako sa alapaap sa sobrang saya ko. Saya na sayo ko lang naramdaman, Ayesha. Ngunit bakit parang panandalian lang ang sayang yun? Bakit kailangan nating isakripisyo ang kasiyahan natin para kay Belle? I don't care about that dumb woman. All I care is about you. Natatakot ako mawala ka o magsawa ka sa akin. Itatanggi ko pa bang gusto na din kita? Pero matatanggap ba nila ako? Tama naman si Belle eh. Pinaganda lang natin dahil sa deal, pero parausan lang naman talaga ako. Patunayan nating mali siya. Pakiusap, magtiwala ka sa akin. Handa akong itama ang lahat. Hindi mo ko kailangang iwan. Itatama ko ang lahat, Ayesha. Tumango na lamang siya bago ikinampante ang puso niya sa mga sinabi ni Constantine. So why are you here nga pala, Iha? Napangiti ng matamis si Belle sa tanong ng ina ni Constantine. Well, sabik na kasi siyang masira si Ayesha. Ano na lang ang magiging reaksyon ng mga ito, diba? Hindi naman pala totoong mag-GF ang dalawa dahil malinaw na binili lang ni Constantine ng babaeng yun. Gold digger, parausan at hampas lupa. Ganito niya ilarawan si Ayesha sa mga oras na to. Tita, kasi may mahalaga akong sasabihin. Wika niya bago sumimsim ng kape. Binalaan na siya ng magulang niya na wag nang ipilit ang nais niya na agawin si Constantine dahil malinaw na daw sa kanya na may kasintahan na ito, bagay na hindi rin niya pinayagan dahil mahal na mahal niya ang binata. Hindi man lang siya nagawang ilakad ng magulang niya kay Constantine, kaya kasalanan ng mga ito, kaya siya ganito. Magulang ni Belle ang kanyang sinisisi. Ngunit ayon sa mga ito, hindi siya gagabayan o walang balak tumulong ang mga ito oras na mapahamak siya sa kanyang kadesperadahan. Bagay na pinagwalang bahala lang niya. Malakas kasi ang kutob niya na masisira niya si Ayesha. Akala ko'y si Constantine na naman ang hanap mo. For sure, busy yun sa trabaho. Then mamaya siguro, dadalaw sila ni Ayesha sa amin. Uminit ang dugo niya nang marinig ang pangalan ng babaeng karibal niya sa puso ni Constantine. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Baka sa ekspresyon nito na gustong-gusto talaga nito si Ayesha. Pag ba sinabi niya ang totoo, parehas pa rin kayang maging trato nito kay Ayesha? Ano bang nais mong sabihin sa amin? Curious na tanong nito. Ang asawa nito na ama ni Constantine, abala sa binabasa nitong dyaryo. Balak na sana niyang magsalita upang isiwalat ang lahat nang biglang sumulpot si Constantine at Ayesha. Hindi niya inaasahan na magkasama pa rin ang dalawa. Binalaan niya na si Ayesha na dumistansya na ito. Ngunit talaga yatang matigas ang ulo nito. Napangisi siya. Oh, akala ko'y gabi pa ang punta niyo. Yumakap ang ina ni Constantine sa kanila. Nahagip ng mata niya si Belle na mukhang balak ng magsumbong sa kanyang ina. Inirapan niya ito nang magtagpo ang kanilang paningin. Seryoso ang ekspresyon ni Constantine nang tumitig sa kanyang ina. Ma, pwedeng makausap kayo ni Papa. Mahalaga lang po to. Gusto niyang kunin ang atensyon ng kanyang ama na abala sa binabasa. Natigil naman ito't umayos kaya naman sila ni Ayesha naupo sa harap ng mga ito. While Belle was disappointed, siguro dahil hindi umayon sa sinabi nito ang ginawa ni Ayesha. Malakas itong natawa bago pa ulit magsalita si Constantine. Wow, ganyan talaga kakapal ang mukha mo, Ayesha? Nakakainsulto maging tawa nito habang nakatingin kay Ayesha. Bakit, Belle? Disappointed ka na hindi ko sinunod ang sinabi mo? Hindi rin naman ako tanga, Belle. Aware ako na kahit sundin kita, magsasalita ka pa rin para walang hadlang sa'yo, di ba? Para masira ako't magawa mo ang gusto mo. But you're wrong, Belle. Dahil mas gusto kong aminin sa harapan ng magulang ni Constantine ang lahat na hindi nagmamalinis. At mas lalong hindi ko tinatakasan ang ginawa ko.
Si Ayesha na ang sumagot. Ang magulang naman ni Constantine, takang-taka sa alitan ni Belle at Ayesha. Wala pang ideya ang mga ito sa pinag-uusapan ng dalawa. Feeling bida ka talaga no? So ano, biktima ang peg mo dito ha? Ayesha, magising ka nga sa katotohanan na isa kang bayarang babae. Mukha kang pera. Tama lang mga iniisip ko about you. Belle, bakit ganyan kang manalita kay Ayesha? Hindi ko mapapalampas ang asal mong to. Galit ang ina ni Constantine nang awayin nito si Ayesha. Tita, totoo lang naman ang sinasabi ko. Binayaran lang ni Constantine ang babaeng yan at pinagpanggap na kasintahan. 10 milyon ang halaga ng serbisyo niya sa anak niyo. Nakakatawa nga Sobrang mahal niya, di ba? Ginto ba ang pechay niyan? Constantine, ano ba tong sinasabi ni Belle? Ayesha, totoo ba? Bakit hindi ninyo ipaliwanag sa amin? Litong-lito ang ina ni Constantine. Ang tahimik niyang ama, nagsalita rin. Ngayon pa lang simulan mo ang pagpapaliwanag, Constantine. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nauna na si Ayesha sa kanya. Totoo po ang lahat ng sinabi ni Belle. Hindi ako nandito para magpaawa o linisin ang sarili ko. Nandito po ako para aminin at itama ang lahat, maging ang mga kasinungalingan. Una, sa club talaga ako nagtatrabaho bilang waitress, kung saan ko po nakilala ang anak niyo. Pero hindi bilang manliligaw, kundi bilang parausan lang niya. Inalok niya ako ng deal, 1 taong kontrata para sa 10 milyong kabayaran. Tinanggap ko dahil kailangan ko po ng pera para sa tatay kong nakaratay sa hospital. Hindi lang yun, dahil bata pa lang ako, matindi na ang pangangailangan ng pamilya namin sa pera. Aware ako sa kahihinat na maaari akong husgahan, ngunit lahat po ng pinakita ko sa inyo'y totoo, walang halong pagpapanggap. Hindi ko lang napaghandaan ang sitwasyon na kailangan ko ring aminin sa inyo na totoong nagugustuhan ko na ang anak ninyo. Sinungaling, pera lang ang habol mo kay Constantine. Enough! Umalis ka na nga dito, Belle. Hindi ka parte ng pamilyang to at mas lalong wala kang dulot dito. Oo, mali ang naging simula namin ni Ayesha. Pero mahal na mahal ko na siya. Mahal namin ang isa't isa. Nakita niya ang pagluha ni Belle. Pero bakit ako? Bakit ako na mayaman, maganda at mas mataas sa babaeng yan? Hindi mo nagawang mahalin. Dahil walang nais magmahal sa babaeng may masamang pag-uugali. Hindi kita mamahalin kahit pa hindi ko nakilala si Ayesha. Inambahan siya nito ng sampal, ngunit nagsalita ang kanyang ama. Problema ito ng pamilya namin, Belle, kaya makakaalis ka na. Hindi ka kailangan dito o ng kahit anong opinyon mo. Hindi ikaw ang magpapasya sa mangyayari sa buhay namin o sa magiging desisyon namin. So get out at asahan mo rin na makakarating ito sa magulang mo. Simula rin sa araw na to, hindi ka na maaaring tumapak sa mansyon na to. Galit at masama ang loob na umalis si Belle, habang sila naman ni Ayesha, tahimik pa rin nakaupo, ni walang nais bumasag ng katahimikan na namayani. Aalis na po ako. Wala na rin naman po kung dapat ipanatili pa sa pamilya niyo. Pasensya na po talaga. Sorry po sa lahat ng kasinungalingan namin. Lalong-lalo na po ko, pasensya na. Hiyang-hiya sa Ayesha at balak na sanang tumalikod upang umalis nang pigilan siya ng ina mismo ni Constantine. Hinawakan siya nito sa braso habang nakikiusap ang mata nito na huwag siyang umalis. Wala rin siyang nakitang galit sa mga mata nito, maging sa ama ni Constantine. Ngunit hindi niya ito magawang titigan. Para siyang matutunaw sa hiyang nararamdaman niya. Don't leave, Iha. Hindi mo kailangang umalis. Si Belle lang naman ang nais naming umalis dahil wala naman siyang maitutulong sa pamilya namin. Sa totoo lang, siya pa nga ang nagbigay ng gulo. Oo, disappointed ako sa inyong dalawa dahil sa kasinungalingan ninyo. Pero nabunot ang tinik sa dibdib ko dahil sa sinabi niyo na mahal ninyo talaga ang isa't isa. Nauunawaan ko naman, Iha, na kinailangan mong gawin yun para sa tatay mo. Nakita ko't naramdaman kong totoo ka, na napakabait mong tao. Hindi din naman kami perpekto, Iha. Nakakagawa din kami ng masama. Pero hindi ibig sabihin, hindi na namin iyon maitutuwid. Mahaba nitong paliwanag. Pero dapat po kayong magalit sa akin. Magagalit lamang kami kung hindi worth it ang ginawa ninyong kasinungalingan. Dahil ako mismo, magiging disappointed kung itong anak ko talagang ginamit ka lang para sa pansariling kaligayahan niya. Hindi ko siya mapapatawad na nag-take advantage siya sa'yo. Dahil ikaw, ginawa mo lang naman yun para sa tatay mo. While my son, ginagawa niya yun para sa kaligayahan ng laman niya. Napangiti si Constantine. Saksi ang langit.
kung paano ko binago ni Ayesha. Proud na sabat nito. Pa, ikaw ba wala kang sasabihin? Ligtas mo naman ako kay mama. Hingi ng saklolo nito sa ama. Totoo naman ang sinasabi ng ina mo eh. Bumaling ito kay Ayesha. Iha, para sa akin naman basta mahal ng anak namin ay mahal na rin namin. Masaya naman ako na pinili niyong itama ang lahat. Hindi mo kailangang mahiya sa amin dahil naiintindihan ka namin. Sinisigurado ko sa iyo na hindi ka na ulit maiinsulto pa ni Bel o ang lumapit pa sa iyo. Salamat po talaga. Nautal pa si Ayesha dahil ilang segundo na lang alam niyang hindi niya na kayang pigilan ng kanyang luha. Don't cry, iha. Naiiyak din ang ina ni Constantine. Yakap siya nito upang patahanin. Shh! Magiging maayos na ang lahat. Sabihin mo lang sa amin kung may kailangan ka. Hindi kami magdadalawang isip na tumulong. Sa totoo lang po kasi, walang alam ang tatay ko sa mga ginawa ko para sa kanya. Dahil ayoko pong sisihin niya ang kanyang sarili. Kahit na ako naman po ang nagdesisyon na gawin ang mga bagay na yon. Wala po kong lakas para sabihin sa kanya. Dahil alam kong dadalhin niya yun hanggang kamatayan. Pwede naman iha na dahan-dahan lang. Lalo pa sa kalagayan ng ama mo na mukhang may dinaramdam. Tumango-tango siya. Pinaupo siya nito at binigyan ng tubig upang kumalma kahit paano. Hinaplos naman ni Constantine ang buhok niya. Tahimik lang ito ngunit ramdam niya na alalang-alala ito sa kanya. Iniwan na rin naman sila ng magulang nito upang makapag-usap din sa mga plano nila ngayong opisyal na silang magkasintahan at wala nang halong kasinungalingan. Hindi naman natin kailangan sabihin pa kay tatay. Dahil totoo naman mahal na mahal kita. And I'll do anything, Ayesha, para lang maprotektahan ka at mabigyan ng magandang buhay. Lahat ng mahal mo sa buhay ay mahal ko na rin. Hinawakan niya ang kamay nito. Salamat, mahal din kita. Ngunit hindi ko yata kayang iasa na lang lahat sa'yo, pati tatay ko. Sobra-sobra nang naitulong mo sa amin, Constantine. Walang silbi ang buhay kong ito, Ayesha, kung mawawala ka. So please, pabayaan mo akong gawin ang lahat para sa inyo. Lalong-lalo na para sa iyo. Nais kong makausap ang tatay upang hingin ng iyong kamay, mahal ko. Ngunit bago ko yun gawin, dapat ikaw ang una kong pagpaalaman kung papayag ka. Pero hindi mo pa ako lubos nakakilala. Sobrang ikli pa lang ng simula nang makilala mo ko. Sapat na ba yun para makapagdesisyon kang pakasalan ako? Tanong niya kay Constantine dahil baka nabibigla lang ito. Mahal kita at oo, Ayesha. Sigurado ko. Nais kitang panagutan at nais kong bumuo ng pamilya na ikaw ang kasama. Wala na akong dapat sayangin pang oras. Lumuhod dito sa kanya. Wala pa man akong singsing pero nais kong magpaalam sa iyo kung pwede ko bang hingin ang kamay mo sa iyong ama. Napasulyap siya sa magulang nito na kinikilig pala habang nakamasid sa kanila. Excuse lang, may singsing ako. Galing pa yun sa lola mo, Constantine. Wait lang at kukunin ko lang. Wika nito bago nagmamadaling tumakbo para kuhanin ang tinura nitong singsing. Here! Excited nitong inabot ang singsing, pagbaba galing sa silid nilang mag-asawa. Hinawakan ito ni Constantine. Ito, mahal ko. Ito na ang singsing. Bilang patunay na handa akong pakasalan ka. Ngunit isusuot ko na lamang ito kapag nahingi ko na ang kamay sa iyong ama. Payag ako. Wala naman akong dahilan para humindi sa iyo, Constantine. Hinagkan at niyakap siya nito. Napakasaya ko. Bigla na lamang may tumulong luha sa mga mata nito. Don't worry, this is tears of joy. Tinuyo niya iyon bago napasulyap sa magulang nito na lumuluha na rin pala. Mag-aasawa na talaga ang anak natin. Wika pa ng ina nito habang masaya silang pinagmamasdan. Ang kaninang malungkot na senaryo ay napalitan ng saya at celebration. Sa simpleng salo-salo nila ng dinner, nairaos nila ang gabing to. Nakiusap rin ng magulang ni Constantine na ipakilala naman daw niya ang kanyang ama at isama. Bagay na ipinangako naman niyang gagawin niya. Hindi naman sila nagsayang ng oras o araw dahil kinabukasan lang nakipag-usap na si Constantine sa kanyang ama upang hingi ng kanyang kamay at ipaalam na balak na nilang magpakasal. Tay, juice po. Ibinaba ni Ayesha ang juice na gawa niya sa table kung saan kasama nito si Constantine. Maupo ka, anak. Mahinahon itong utos. Sumunod naman siya at kampanting na upo. Ang pinsan niya'y nakamasid lang din, ngunit may ideya na ito dahil una niyang nabanggit dito na plano na nga niyang magpakasal.
Itong si Constantine may sinabi sa akin. Nais niyang hingi ng kamay mo. Bagay na hindi ko naman magawang payagan. Dahil para sa akin, ikaw magdidesisyon nun. Nasa tamang edad ka na anak. Basta ako'y gagabayan lang kita. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Tay, payag naman po ko. Gusto kong makasal kay Constantine pero inirerespeto po namin ang opinyon at desisyon niyo. Dahil mahalaga po sa amin ang inyong basbas, tay. Wala namang problema, iho. Gusto naman pala nitong anak ko. Sino ba ako para tumanggi sa kaligayahan ng aking mahal na anak? Dasal ko noon pa na dumating ang araw na to na may magmamahal sa kanya at poprotekta. Ibinibigay ko ang aking basbas sa inyo. Suportado ko ang inyong desisyon na pagpapakasal. Niyakap siya ng kanyang ama. Salamat po, tay. Hindi ko po kayo pababayaan ni Kuya Dindo kahit po may asawa na ako. Tay, priority pa rin po kita. At sana nga po, maging maayos na rin ang kuya upang makampante na rin po pati ang asawa at mga anak niya. Sana nga anak, hangad ko rin na maging maayos na ang buhay ng kapatid mo. Malungkot man na hindi nila makakasama ang kapatid niya sa kanyang kasal, masaya pa rin sila dahil alam naman nilang worth it ang rehabilitation ng Kuya Dindo niya. Nakilala ng magulang ni Constantine ng ama niya. Napakasaya at magaan ang pagtanggap nila sa kanyang tatay. Napag-usapan ng kasal at ang mga suggestion. Nirespeto ang suggestion ng tatay niya at ang sa magulang ni Constantine na ngayon ay fiancé na niya. Sa mga susunod na linggo, sisimulan na nila ang mga papeles na kailangan. Dahil ginagawa nila ng may pag-ibig, hindi nila namalayan ng oras at araw. Tila ba naging mabilis at smooth lang ang lahat. Nagulat na nga lang si Aesha na araw na pala ng kanilang kasal. Malawak ang ngiti niya nang masilayan ng kanyang ama na napakapogi sa suot nito. Pinipigilan lang niyang maiyak dahil bili nito na maging masaya lang siya. Nairaos ang kasal na walang problema. Wala na rin silang naging balita kay Belle simula nung araw na sinubukan pa sila nitong sirain. Dumiretso sila ni Constantine sa mansyon na magiging tahanan nila upang mag-honeymoon. Dahil ayaw makaistorbo ng kanyang ama, nanatili ito sa tahanan nila kasama ang kanyang pinsan. Ngunit usapan na nila na bukas lang ay lilipat na ito sa mansyon kasama nila. Napakaganda ng gabing to. Tahimik lang ngunit napakasaya ng ating nararamdaman. Wika niya habang yakap siya ni Constantine. Nakatanaw sila mula sa veranda. Pinagmamasdan ng tahimik na gabi. Ganitong buhay kasama ka, ilalaban ko ng patayan to, Aesha. Sino man ang sumira o manakit sa'yo, hindi ko palalampasin. Napangiti siya bago ito hinarap. Ipaglalaban din kita, mahal ko. Ang halik na iyon, lumalim at naging mapusok. Itiniwala niya ang kanyang puso sa lalaking akala niya walang magiging epekto sa buhay niya. Ngunit sa huli, ito pala'y magiging forever niya.